niyang sinasabi niyang nag-imbestiga sila, mukhang pakitang tao lamang at hindi naman talaga malalim na pag-iimbestiga. Long was presented to prove the authenticity of the video containing the online conference of VP Sara, where she uttered the remarks the prosecution regarded as grave threats and inciting to sedition, which formed the basis of the impeachable offense of betrayal of public trust. In the first place, the said conference is not in dispute, nor were the utterances made there. Hence, Kalilong's testimony on this matter is unnecessary and useless. His other testimony touched on the investigation he conducted at that conference. Instead of favoring the prosecution, he highlighted the fact the injury he made was superficial and merely for show. He limited his investigation to 4 participants, example, news reporters and a blogger. He disregarded getting information from the other reporters present to determine the environment under which VP Sara's remarks were made. Kalilong did not coordinate with the Presidential Security Group as to whether the Vice President's statements constituted a threat to the life of President Ferdinand Marcos Jr., nor did it coordinate with the armed forces of the Philippines to evaluate whether her remarks constituted a threat to national security. Additionally, Kalilong was called to the witness stand as an expert witness on cyber libel. It turned out he only trained for 2 weeks, hardly a training experience required of a witness before qualifying as an expert witness in a particular field. This witness could not answer directly the questions of the defense counsel on cross-examination, dodging these, a trait that understandably and unsurprisingly characterized the manner of responses by the other 2 NBI witnesses. Ang sinasabi ko natin, yung kay Kalilong, unang-una, prinisinta ko siya o patotohanan yung nangyari event na press conference online flare ng Nobyembre 23. November 23, tama ba? 2024. Ngayon, ito ngayon. Bakit niya patutunayan ang isang bagay na hindi naman kine-question ng depensa? Wala naman nagsasabi na hindi nangyari yung komperensya. Wala rin nagsasabi o itinatanggi na sinabi ni Inday Sara yung mga kanyang pahayag. Kaya makikita po ninyo na pati yung sinasabi niya nag-imbestiga sila, mukhang pakitang tao lamang at hindi naman talaga malalim na pag-iimbestiga. Kaya sa halip na paboran ang panig ng taga-usig, ito'y nagsimula ng mabaon at paborito sa depensa. Bakit kanya? Tingnan nyo. Yung kanyang investigasyon ay napakababaw. Nilimitahan niya ang investigasyon doon lamang sa 4 na mga reporters at vlogger na naroon. Hindi niya isinama yung mga iba na mga naroon para matukoy niya kung ano ba ang kalakaran noon, ano bang atmosphere, ano bang environment. Bakit nasabi ni Inday Sara? Kasi mahaba yun eh. Halos 2 oras yata yun. Hindi niya inimbestiga yun. Pangalawa, inamin niya na hindi nakipag-coordinate, nakipag-usap sa Presidential Security Command. Sapagkat sinasabi nila na ito isang pambansang threat sa seguridad ng bansa. Threat sa buhay ng presidente. Hindi ba dapat nung tatanungin dyan, imbestigahan mo? Ay yung PSG, kung naniniwala ba sila, yung bang mga pahayag ni Inday Sara ay totoo ngang napunta sa isang panganib ang seguridad at buhay ng bansa at buhay ng presidente. Wala, hindi nila pinuntahan ang Presidential Security Command. Ano pa? Siya sinasabi, kaya siya nilagay doon, witness stand, expert witness daw siya. Ibig sabihin, talubhasa sa cyber libel. Pero lumalabas,
2 linggo lang pala siya na nagkaroon ng karanasan, nag-aral. Paano mo paniniwalaan ang ganitong isang testigo? Hindi naman pala ito expert witness. Kailangan mo kasi ang isang expert witness tinatawag, mahaba, matagal, malalim, ang pag-aaral at pagpapadalubhasa sa isang bagay na kanyang pinag-aralan. Punta ka na sa ating second witness. Eto, Attorney Sal. One of them, Lotok, was nowhere an improvement on Kalilong as a witness. He effectively sunk further the prosecution's case as he validated Kalilong's testimony that the NBI's first and second investigations were not thorough and merely pro forma. Both Kalilong and Lotok admitted that they did not investigate the threat against VP Sara's life, apart from sending her an invitation to provide their agency information on the threat, which she declined despite the continuing visible threat, in addition to the oppressive acts committed against her, her family, her staff, and her allies, especially the withdrawal of her trusted security personnel whose circumstances triggered her outburst, calling out people for help on the imminence of her physical obliteration and seeking justice for her planned assassination, as well as unmasking her would-be perpetrators. Lotok, using his being a lawyer to full extent, hewed and dodged as he avoided answering directly the questions from the cross-examiner. He came out as an unreliable witness when he admitted that he was facing serious criminal charges of arbitrary detention and unlawful arrest at the office of the Ombudsman, including crimes involving moral turpitude such as theft, robbery, and perjury. Both Kalilong and Lotok admitted that there were no reported seditious acts committed by various groups as a consequence of VP Sara's allegedly seditious remarks and grave threats against President Marcos, nor was she present in anti-government rallies advocating to overthrow the government. Okay, punta naman natin ito si Kalilong. Ito, abogado ito. Yes. Pero sa halip na makatulong, lalo niyang pinababaon ang prosecution. Bakit kanyo? Kasi binabalidate niya yung mga sinabi ng unang testigo, pinatutuhanan niya na talagang mababaw ang kanilang investigasyon. Maliban pa doon, ginagamit niya ang kanyang pagkaabogado para iwasan niya na sagutin ng diretsyo. Kung mapapansin niyo talagang pag dinanong siya, hindi diretsyo Nauuna yung pagdidepensa niya sa sasabihin niya. O, tingnan niyo. Unang-una, inulit niya na meron ng una at pangalawang investigasyon. Unang-una, tanong ko, unang investigation, bakit may una na, may pangalawa pa? Ano nangyari doon sa una? Tapos nga, meron pang pangatlo, doon sa pangatlong witness. Pero bago natin punta dyan. Yes. Tingnan niyo, ha? Inamin nila na nag-imbestiga sa laban sa banta sa presidente. Pero inamin din nila na wala silang investigation sa banta naman sa buhay ni Vice Presidente Inday Sara. Na yun ang nagsimula Yung banta, matagal na sinasabi ni Inday Sara yung banta sa buhay niya. Hindi inimbestiga ng gobyerno o ng NBI o kahit na sino pang ahensya ng gobyerno na merong tinalaman sa seguridad ng mga opisyales at seguridad ng bansa. Pangalawa, ipinakita ho sa atin yung mga kalakaran kung saan nakikita natin mukhang totoo. Talagang totoong mukhang gusto siyang iligpit. Bakit kanyo? Hindi ba sinimulan? Sinimulan sa pagpapakulong, pagkikidnap kay Presidente Duterte, at itinapon sa daig, sa bilangguan. Pangalawa, sinalakay nito ang mga kakampi, si Kibuloy, ang POJC, dinidimanda, yung mga nagdidepensa sa kanyang mga vloggers. Pagkatapos, ang pinakamatindi, tinanggalan pa siya ng mga security. Hindi yung ordinary security. Ang mga tinanggal sa kanya security ay yung mga, anong tawag dito, yung mga security niya na pinagkakatiwalaan niya. Sa dami ng security, ang pinili pang tanggalin,
Eh yung mga trusted niya, yung mga dati niya na security nung siya busy alkalde pa, eh kung kayo yun, hindi ba? Iba siyempre Mm. yung, alam mong pinagkakatiwalaan mo talagang sa'yo yun. Ano pa? Marami ang ipinapakitang kalakaran na dapat inimbestiga nila para malaman nila kung bakit nagkaganon ang mga salita niya. Kasi kung yun ang inimbestiga nila isa-isa at kinonsidera nila, kahit na nga naimbestiga nila, kung di mo naman kinonsidera at tinutukoy mo lang na, hindi, ano ito, grave threats to, ito, citing to sedition to. Oh, ano pa? Kasi tingnan nyo, inimbestigahan nyo ang banta doon sa tatlo. Pero inamin nila na hindi naman nagreklamo sa kanila. Kasi sinasabi nila, inimbitano namin si Inday Sara, di ba nagpunta para magpaliwanag? Bakit? Nagpaliwanag ba sa inyo yung tatlo? Hindi. Hindi rin. Hindi nyo rin pinatawag si Presidente Marcos Jr., hindi nyo rin pinatawag si Speaker Martin Romualdez. Sino pa yung isa? Si First Lady. Wala rin eh. Wala nga mga sinumpang sanay sa yun eh. Pero inimbestigahan nyo, ay bakit itong isa hindi? O doon lang makikita nyo na talagang pinopokus nyo lang na i-persecute, pusigin, siraan si Inday Sara. Yun ang maliwanag. At itong abogadong to, talagang makikita nyo, ginamit niya ang pagka-abogado niya. Talagang iwas pusoy. O Mm. tingnan nyo ha, lalo pang credibilidad ninyo nito ay sira-sira. Kasi lumabas at pagtatanong ni Senador Robin Padilla na ito, ang dami palang kaso nito sa ombudsman, katakot-takot na kaso. Mm. Unlawful arrest, arbitrary detention, malisyosong pagkuha ng search warrant. Tapos, nag-search pa ito na walang mga testigo na dapat may testigo. Ang barangay kapitan o yung may-ari ng bahay. Ano pa? Ito ay may kaso rin ng pagnanakaw, theft, pagnanakaw na may karahasan, robbery. O, meron pa ho, perjury, falsified. O, madalit sabi, masama ang record nito. At ipagsisinungaling, paano paniniwalaan itong taong ito? Ha? Makikita nyo. Makikita. At saka ito pala taga Tacloban. Mm. Mukhang tao pa yata ito nung Yeah. isa sa mga di umanong pinagbabantahan. Kasi ito raw palagi na po promote. Kumbaga, sabi nga nung isa, ano bang sino ba nagsabi sa kanya? Si Senador Alan, ay, ikaw ang Mm. golden boy yata dyan. O si Senador Padilla yata nagsabi, golden boy ng NBI. Palagi na po promote. Malakas sila doon.